dito nga sa video na to is pag-uusapan natin to ano nga ba ang meron sa motor na to at sulit ba na bumili ng S450RR. Kaya tara guys at samahan nyo ako na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yon, baka pwede naman na pa-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. And syempre, shoutout din sa mga nag-request na i-review natin ang motor na ito. So let's go mga kay-partner. Bago tayo magsimula sa episode natin na ito, gusto ko lamang po munang magbigay linaw sa inyo kung bakit ko gagawin na i-review ang motor na ito. Dahil sa ito po ay request ng mga solid subscriber natin, nais ko lang po sila na pagbigyan at para din malaman ang mga detalye may kinalaman sa S450RR. Ika nga ay replika daw ng BMW S1000RR. Kita naman talaga na doon ay hinango ang motor na to. At dahil din sa may kamahalan ang motor na BMW, talagang masasabi mo na lang na hanggang pangarap na lang. Pero dito nga sa video na to is pag-uusapan natin si S450RR. 2020 or 2021 pa nga nilabas ang motor na to, yung S450RR. Inilabas nga ito sa bansang Vietnam. Talagang sa unang tingin masasabi mo talagang BMW S1000RR. At dahil sa kilala ang mga Chinese brand na nagre-replika ng mga motor lalo na sa mga kilalang brand, kaya di na tayo magugulat na magaya itong motor na to. Pero ang tanong, hindi kaya sila makakasuhan dyan sa ginagawa nilang panggagaya? Alam mo, gets kita sa tanong na yan kasi tsak na yan din talaga ang itatanong mo. Sa bansa kasing China, hindi mahigpit ang batas na patent. Ito yung batas na may kinalaman sa intellectual property ng isang produkto. Nagsasagawa muna ng mga ganitong hakbang ang bawat company brand para sa kanilang seguridad ng kanilang mga inilalabas na mga motorcycle. Ngayon, sa bansang China is hindi po mahigpit ang batas na iyon. In short, kung dito sa Pinas, ang tawag naman is copyright. Kaya malayang nagagawa at nagagaya ng iba't ibang brand ang itsura ng ibang motor, mapa-underbone o mga super sports bike pa yan. Kaya ang mga motor na ganan is pwede nilang gawin as long as sa local market lang nila ito ibebenta. Ang tanong sabi mo sa Vietnam inilabas yung motor na yan, hindi naman yun sa China. Well, basta ang isang nasasakupan ng bansa is hindi mahigpit sa batas na patent, asahan natin na pwede ito doon ibenta. At katulad nga rin ng iba guys, no, katulad sa India, Pakistan, madami kasi dyan din na makikita ka ng mga replika na motor. Hindi lang din talaga sa China. Ang motor nga na S450RR is BMW S1000RR talaga ang postura. Kahit nga sa kanyang kulay na hinango na din talaga doon, lalo na sa kanyang front view. Pero kahit ganun, kita pa din naman na di pa din talaga gayang-gaya kay S1000RR ang motor na to, unlike kay Moxio 500RR na hawig talaga sa motor na Ducati Panigale. Kamusta naman sa kanyang engine specs? Ito nga guys ay mayroong 450 cubic centimeter engine displacement, twin cylinder, liquid cooled FI engine. Syempre, sobrang layo talaga nito sa BMW S1000RR. Meron itong maximum power na 24 HP at 6,500 RPM with a maximum torque na 22 Nm of torque at 7,000 RPM. Syempre, same sa other bike, ito ay naka 6-speed gearbox. Pagdating naman sa kanyang suspension, naka-inverted fork suspension sa harap and monoshock naman sa likuran. Pero sa likurang bahagi guys, nakikita ko sa kanya si Ninja 300 ng Kawasaki.
pansinin nyo sa larawan. Dual disc brake naman ang kanyang braking system sa unahan and naka single disc brake naman sa likuran, and syempre meron siyang dual channel ABS, karagdagang safety features para sa motorsiklo na ito. Syempre sa features ng motor na to, upgraded na din kasi naka TFT full color display na din ito. Para sa akin lang guys parang normal na ang TFT full color display na panel gauge sa mga higher CC na inilalabas na China bike, kaya makikitang upgraded na din talaga sila sa pagmamanufacture ng kanilang mga motorsiklo. Isa nga sa nagustuhan ko sa motorsiklo na to ay yung kanyang tunog, kaya pakinggan nyo yung kanyang sound check guys. LED na din ang mga ilaw ng motor na to. Sa kanya namang body posture, kitang medyo upright position ka dito dahil din naman sa kanyang handlebar na hindi naka-clip on handlebar. Para ka lang naka Sigma 250 ni Rusi sa body posture mo dito. And sa kanyang aerodynamic na kitang maaasahang di pigil sa air dragging. Syempre, sports bike asahan talaga natin to. Sa presyo niya guys na 120,000 pesos, masasabing sobrang mura para sa isang 450cc na motor. Yung tipong parang bumili ka lang ng Sniper 150 or Raider 150 Fi. Syempre guys, yan is direct convert pa lang sa Philippine money para magka-idea tayo sa presyo niya. 120,000 pesos, pero tiyak na di nalalayo dyan ang real price nito. Ngayon ang tanong, ilalabas ba ang motor na yan dito sa Pilipinas? Sad to say guys na malabo nga na ilabas yan dito sa Pilipinas. Ops, wag ka munang akin magagalit. Hayaan mo munang ipaliwanag ko sa iyo ang kadahilan ng mahigpit nga kasi ang batas ng Philippines sa batas na patent or copyright, kaya malabo na makapasok yan dito sa Pinas para ibenta sa market. At alam naman natin na merong BMW S1000RR dito sa Pinas na mabibili mo, kaya 100% na hindi papayag si BMW na dalhin yan dito dahil pwede na silang makasuhan ni BMW dahil sa Philippines is pinagbabawal ang copyright o panggagaya ng produkto ng iba. Bakit mo naman binalagyan kung di naman pala ilalabas yan dito sa Pinas? Yan kung isa ka sa nakakaintindi, tsak na di ka magagalit. Ginawa ko ang video na to para sa mga solid na subscriber ko na naguguluhan about sa motor na to at gusto nilang malinawan. May kinalaman nga sa motor na to at ginawa ko din ang video na to para ipaalam doon sa mga nag-aantay na ilabas to dito sa Pinas na malabo po talaga itong ilabas. Ginawa ko ang video na to for information sa mga solid subscribers ko. Tiyak na masasabi mo talaga na sayang, okay na sana yan, meron pa naman sa atin dito na mga China bike lover. Tiyak na tatangkilikin talaga ito dito, pero syempre based sa mga napag-usapan, talagang masasabi na lang natin na hanggang sana all na lang tayo. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. At sa tingin ko guys, dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko rin kayo na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. So dito ko na lamang po tapusin. Ichiboy, thank you!